Magandang umaga. Ang sa ating pag-uusapan sa ngayon yung patungkol sa apilan ni Digong Duterte. Patungkol sa kung humihiling siya na kung pwede palayain siya pansamantala. Tawag nila dyan ay interim release. Ano na ba ngayon ang status nito? Well, nabasura yan, natandaan natin na binasura yan ng pretrial chamber. At nung binasura, ay nakikita natin na ginamit na dahilan ay puro sa social media ng mga balita. Kasi na nanalo siya sa, okay lang yung nanalo siya sa pagka-mayor at yung mga marami ano daw, yung mga salita ng mga supporters niya ay itatakas siya. Yung mayroon siyang, yung sinabi ni Sara sa rally na nakalabas sa social media ay may wish daw si Digong na makauwi ng Davao. I-wish lang yun eh. At saka marami pang iba na kasama dyan yung hindi pagkilala ni Digong sa jurisdiction. At kasama rin dyan sa kanilang dalamhati na yung pagkuha sa kanya ay kidnapping. So, kumbaga, yan po ang ginamit. At isa pa, sa paapila naman ng mga abogado ni Digong ngayon, papunta sa ang apila niya ngayon ay sinabi niya, inargumento niya na ang mga nakuha ng mga ebidensya ng pretrial chamber mula sa social media ay hindi pwede dapat gamitin para tanggihan ang kanilang hiling na dapat ay payagan siya ng pansamantala na kalayaan sapagkat po ay mga rason niya, number one, may sakit siya. At matanda na siya, number two. So, yung mga unang dalawa ay human, kumbaga, appeal to humanity. Kasunod na rason nila ay meron din pala mga kondisyon na ibinigay na sinasuggest na kung dadalhin siya sa may isang bansa na pala na nag-alok na tatanggap sa kanya. Hindi rin tinanggap sapagkat kulang daw yung binigay na assurance. Kulang daw ang binigay na, kumbaga, sure ka ba na hindi siya tatakbo? So, hindi kumbinsido ang ICC sa ibinigay ng bansang iyon, hindi sinabi kung saang bansa, na babantayan nila at willing makipag-usap ang bansa sa ICC kung paano ang gagawin. So, isa pa na pinag-usapan niya sa mga alok na pwedeng gamitin ay yung pwedeng lagyan ng pulseras si Digong. Ayaw pa rin. So, Miko Sobel, Chiki Hajal Ahmad, Boy Escalona, ay magandang umaga po sa inyong lahat. So, hindi pa rin tinanggap kahit lagyan ng pulseras si Digong para ma-monitor siya kung saan siya. In other words, kung akong tanongin nyo ay wala talagang kabalak-balak ang ICC pretrial chamber na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Kumbaga, parang nagiging pakitang tao na lang ito na kunwari, fair sila at tinatanggap nila yung mga hiling at patunayan nga lang ni Digong. Ang problema, nung nabasa ko yung pag-deny at ang rason ay puro lahat ang binasihan, walang ebidensya, kundi yung mga lumabas sa social media. That is the very short of it. Tapos ito naman ang nag-apila na sila at direklamo nila sa appeals chamber yung ganun ka babaw yung ginagamit na ebidensya ng appeals ng
pretrial chamber, ay sinabi naman ng prosecutor na sa usapin daw sa kalayaan ay hindi mataas ang uri ng ebidensya na kailanganin. Yun ang sinabi. Well, kung maniwala kayo dyan, hindi. Pero sa Pilipinas po, ay hindi po una matanggap ang ebidensya, hindi pinitanggapin ang ebidensya sa newspaper o sa internet. Pero dito, sa ICC, tinatanggap. So, anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, may tunog na diskriminasyon, pagbababoy sa hiling ni Digong na dapat tingnan naman lamang ang ebidensya. Ang problema, yung mga ebidensya gaya niya, may pulseras sa inaalok na kabitan siya ng pulseras. Tapos sundin may ang bansa na kung saan ang willing mag-host sa kanya ay willing pa rin makipag-usap kung ano pang kailanganin ng ICC. Lahat po yan ay binasura. So, ang pagbasura naman ng ICC ay, kung turungin mo ay hindi makatarungan. Dali lang nga. So, ngayon, ang sinabi naman ng prosecutor, talagang daw ganon ang batas. Kapag pag-usapan ay kalayaan o pansamantalang kalayaan, kahit daw sa social media na ebidensya ay pwede gamitin. See that? Ganon din ang sinasabi ng abogado ng mga biktima. So, in other words, sinabi ko nila, wala talaga chance ito. Talaga from the start ay ayaw nila talaga payagan. So, that means to say, ikumpara mo yan sa presidente sa Africa na naging pinayagan sila na umuwi. Basta sarsipot sila tuwing may hearing. At ang lamang lang noon ng taong yon ay bago pa mailabas ang warrant of arrest, ay nagpakita na siya kagad sa ICC. Voluntarily ng surrender. At dalawa sila surrender. Tapos they're making themselves available on notice. Padala na sila ng sulat at babalik sila sa ICC at dadalo ng hearing. So, doon, sa African nation na yun, pinayagan ng ICC yun. Dito kay Duterte, ay hindi pinayagan. Analysahin natin yung argumento ni Kaufman sa ngayon sa kanyang hiling na umaasa si Kaufman na pagdating sa appeals chamber ng mga judges, iba naman ang pamantayan nila. At inaargumento nila na Kaufman na dapat ebidensya por ebidensya ang gamitin sa pagtatanggi. Yan po ang sinasabi. Dali. So ito po yung argumento ni Atty. Kaufman para kay Duterte. Analisahin natin. Yan, nakita nyo? So, we are talking about number 45, paragraph number 45. Ito po yung title. The Appeals Chamber, Judge Lucidil Carmen Ibanez Carranza. Tapos, public redacted version of appeal brief on interim release. Okay. Ibig sabihin, pinagsasubmit pala ng Appeals Chamber si Duterte ng kanyang appeal brief. Natanda ko po, sa sinabi ni retired judge, Raul Pangalangan, na naging judge sa ICC, yung apila daw sa tungkol sa interim release ay hindi yan a matter of right, hindi yan karapatan ng akusado. Bagkus, kung papayagan yan, humingi muna sila ng paalam sa pretrial chamber. So, ibig sabihin, pinayagan sila ng pretrial chamber, kaya pinasagot sila ng appeal brief.
ng appeal chamber. Kaya ito ang kanilang ang introduction ng Mr. Duterte appeals Pretrial Chamber's decision to deny him interim release. Mr. Duterte is 80 years old, infirm and debilitated. It is quite simply cruel to detain him while he enjoys the presumption of innocence. A court of law set up to address the crimes of ultimate concern to humanity may also show compassion. Mr. Duterte has neither the desire nor capacity to flee or return to a life of power or politics. He merely seeks interim release in a country where he can participate in the confirmation proceedings in a setting conducive to his proven weak state of mental and physical health. To facilitate this, he has agreed to the most restrictive conditions for release ever proffered at the International Criminal Court. In light of various errors of law and fact, the appeals chamber is requested to overturn the impugned decision and to order Mr. Duterte's immediate interim release to the state party that has vigorously affirmed its commitment to the court by expressing its keen desire to receive him. So, ibig sabihin, meron ng isang bansa na gustong-gusto tumanggap kay Duterte. Pero hanggang sa ngayon ay hindi sinasabi. Kaya history, dito na tayo sa papunta na tayo sa grounds. Okay, grounds of appeal. Grounds of appeal. Sinasabi ng abogado ni Duterte, sabi niya, the pretrial chamber erroneously found that Mr. Duterte poses a risk under Article 58, Paragraph 1B, subparagraph I up to subparagraph 3 of the Rome Statute. The pretrial chamber erred in law, number 1, by relying on hypothetical and non-specific tasks to find the continued detention is warranted. So, ibig sabihin, ang panuntos dito ni Tony Kaufman, ang problema sa ICC ay tumutok sila sa tinatawag na possibly, so, ang uncertainty, hindi ba siya, wala bang uncertainty? Possibility. Ibig sabihin, may possibility ba na mag-abscond? Tatakbo si Duterte? O kung yung pag-abscond niya, inevitable. So, masyadong abstract yung kanilang mga argumento. Kumbaga, nag-aawayan dito sa ano bang ibig sabihin ng certainty at possibility. Pati pa rito yung hearing doon na kinausap ni Bato saka ni si Alan Peter Cayetano ng isang testigo ay dinamay pa rito. Hindi man lang pinresinta na argumento pabor or laban kay Duterte pero ginamit pa rin nila. So matotal, kung ako tanungin nyo ay talagang wala silang kabalak-balak na tanggap na bigyan ng kalayaan si Duterte. Pangalawa, the pretrial chamber's reliance on irrelevant considerations led to errors. Ang irrelevant kasi, kagaya nito, dininay niya ng pretrial chamber ang hiling na makalaya sila sapagkat the characterization by Mr. Duterte's family of arrest as pure simple kidnapping. Yung patuloy na pagkipaglaban ng Pilipino at ng mga pamilya ni Duterte nang nangyari sa kanya kidnapping ay kinuha nila na negative. Dapat hindi. Kasi ibang usapin yan. Sinasabi lang may kinalaman ba ang pagsabi niya, oy, kidnap niya ako, tapos kung nandun ka na, aalis ka.
Sisibat ka? Walang relasyon po. Yan ang ginagawa. Kahit walang relasyon, ginagamit. Tapos, ang pangatlo, that his family not physically resisted arrest but have publicly voiced out. So, lagi maingay sa media, sa social media, sila ni Sara at saka ni Pulong, na laban sila sa yung mga kinikritisize silang ICC, ay ginamit. Dapat walang pakialam yung kritisismo. Grabe. So, nakita niyo social media ginagamit. Tapos sinabi po that his daughter, Sara, honestly indicated on August 19 that Mr. Duterte told her that he wished to return. Yung sinabi ng papa ko sa akin, may wish siya na uuwi siya ng Davao. Yun, tinignan nila na dahilan para daw, hindi daw sigurado na igagalang ni Duterte ang kaso, ang paglilitis ng ICC. Which is, to my mind, ayaw ko na, may connection ba yan? Hindi ibig sabihin na kumukontra ka sa paghuli sa iyo, ay hindi ka na atin ng hearing. Hindi pwede, walang connection yun. Kaya lang, sa ICC, ginawa nila. Sa ICC Pretrial Chamber. Ito po yung minireklamo ng abogado ni Duterte sa itaas. Punta tayo doon sa kwan. Pretrial Chamber aired in rejection of state guarantees. Nagbigay na ng guarantees yung estado kung saan siya dadalhin, ayaw pa rin tanggapin. Bago sinasabi, pwede naman mag-usap eh. Ano kayang bansa ito? KSC? Kingdom of KSC. Yung bansa eh. Hindi sinabi ko anong bansa eh. Sinabi rin pala dito, nag-abogado ni Duterte na nag-withdraw na si Duterte bilang mayor ng Davao. Hindi pa rin pinayagan. Yung mga relevant facts dito na nireklamo ni Attorney Kaufman ay hindi binigyan din ng ICC Pretrial Chamber. Sabi niya, Pretrial Chamber erred by failing to assign weight to Mr. Duterte's ailing health. Yung sakit niya hindi na binibigyan ng bigat at saka mitigating effect on the risk factors. Sa pasang cognitive impairment ng kanyang physical body ay hindi rin binigyan ng bigat. At saka hindi rin tiningnan yung fitness to trial. Nagreklamo si Attorney Kaufman na nagsalita pang Pretrial Chamber na hindi daw nila ginagalang yung doktor na unang tumingin kasi doktor ng defense. Pero bakit? Tingnan mo naman ang action ng Pretrial Chamber. While hindi sila gumagalang, bakit nag-utos sila ng pangalawang doktor? Ang doktor naman, ang ICC nag-utos. Pares ng findings, nag-utos pa sila pangatlo, mga 3 doktor. Doon malalaman kung magkakatuluyan. Tapos nagbigay garantiya yung estado kung saan siya dadalhin. Kasama sa proposal, lagyan ng bracelet o pulsera si Duterte ay hindi rin tinanggap. So kung ako tanungin mo, ay wala talaga silang balak na magiging fair. Bakit pa nila pinasabit? Bakit pa nila ini-entertain itong motion? Hindi ba lang pala nila, sarado na pala ang mata nila. May alok nga. Sasabihin lang daw sa bansa na yon kung paano magpagkontrahin, kung ano mga kinatatakutan ng ICC. Sabihin nila, tapos sila na magsabi kung anong gagawin para matanggal yung kinatatakutan nila na baka mag-abscond o baka umiskapo si Duterte. Napakalayo. Sa totoo lang, napakalayo ng sa Pilipinas nga, yung piyansa lang, sapat na dahilan eh. Sapat na para sabihin na karapatan ni magpiyansa, mabigyan ng pansamantalang kalayaan.
Dito, grabe. So, yan po ang suma total, no? Hindi ininda yung sakit. So, kinontra naman ng Office of the Prosecutor na sabi nila ay pwede daw gamitin yung SOCMED na ebidensya. Ay, wala tayong magagawa dyan. Ganon din ang tayo ng abogado ng mga biktima. So, kumbaga, ang impression ko nito, parang all right lang, gumamit ng SOCMED na ebidensya basta ang pag-usapan ay kung pansamantalang kalayaan o hindi. Na pwede kong sabihin na kung ang pag-usapan ay ebidensya talaga, kung gumawa ba ng krimen o hindi, diyan na papasok kayo ng totoong ebidensya. So, well, yan po ngayon ang katayuan ni Duterte sa ngayon. Let us see kung magbabago, kung ang magdidesisyon ay appeals chamber. Tingnan natin kung tatanggapin ng appeals chamber ang mga social media na mga ebidensya. Lahat na nakita sa internet. Ibig sabihin po, binabasa pala nila yung ano mga labas sa internet. Malamang yung ginagawa ko rito, binabasa rin nila. I'm criticizing the ICC for that matter. Unreasonable po yung gagamitin mo na ebidensya yung kung ano nakikita, nababasa nyo sa social media. If we talk about bail sa Pilipinas, konektado sa ebidensya. Kasi kung murder ang kaso mo, ibig sabihin sa Pilipinas ay non-bailable. Pero baka pagpensa ka, kung mahina ebidensya mo, ebidensya, pag sinabi natin ebidensya, hindi pwedeng ebidensya ng social media. Kailangan totoong ebidensya. Yan na po. So, total, dyan na po ako naasar sa sistema ng ICC. Bakit tatanggapin na ebidensya sa usapin kung bigyan ba siya ng kalayaan o hindi, kung maniwala ba sila na hindi siya tatakbo, ay bakit pinapayagan dyan gamitin ang social media? Hindi court of social media pala yan, hindi ang court of law, hindi ang court of evidence. So, Melinis J, salamat sa pag-member mo po. Mag-member mo po kayo sa aking channel po. Edgar Nacion, ay Toto, magandang tanghali po. Neds Tating, walang kwenta ang ICC na yan. Hindi din sumusunod sa sarili nilang batas. Tanggapin nilang natin kahit talangkit nilang natin masakit, pero pagkatapos ng BBM administration, tanggapin din nila kung ano ang parusa ng mga ginawa nila. Pinky Lacson, ICC Bulok. Akatsuki, Katoto, kung pwede lang internet ebidensya, dapat lahat ng patay ng NPA na sa internet. Tama. Prime Sabanya Simbahon, bayad to. Pixie, Toto, tigilan mo na yung ICC. Wala ka nang magagawa kung magkano ang bayad sa iyo ni Tatang Duterte. Hindi po, wala pong piso, kahit piso lang bayad sa akin. Nag-express lang ako ng aking opinion. Depende po kung sinong, kahit wala pong kahit sino pong nakakulong, opinion na pinag-usapan natin. Pinky Lacson. Sige. Elisa Tanaka, dahil mga adik at kriminal, Elisa Tanaka, dapat depende lang yung mga pinatay ng mga adik. Rodi Rabi, Pastor, blessed Sunday to all. Marilyn Bundok, Ravi Rugby, tapos Lisa Tanaka, si Valerie Serna, sino pa? Melinis J, Silma Tariman. Yan. Magandang maghapon na ba? Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ang tanging na lang dito, sana magbago yung pamantayan na gagamitin sa appeals chamber. Hindi kagaya sa pre-trial chamber na umaasa sa chismis. Kasi ang social media, chismis eh. Kaya ang court of chismis na tuloy nangyari dito. Magandang umaga po.